Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Narito kaming muli para maghatid ng good vibes para sa inyo. Nasa ang parte man kayo ng bansa, for sure na aabot sa inyo mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at maging kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 71% ng ating mundo ay binubuo ng katubigan. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago at binubuo ng mahigit sa 7,000 mga isla ay napapaligiran tayo ng iba't ibang uri o anyo ng tubig. Dahil dito, isa na ito sa pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ng marami sa mga Pilipino. Pero bukod dito, isang Pinoy young student mula sa Bulacan ang nakaisip ng paraan upang magamit ang mga uri ng tubig na ito upang pagkuhanan ng kuryente na mula lamang sa tidal current o ang high tide and low tide phenomenon na ating nararanasan sa Pilipinas. Kilalanin natin si Patrick de Guzman at ang kaniyang imbensyon na Marisa Turbine. Ngayong Biyernes at sa unang episode ng ating The Better News Special, makakasama natin ngayon ng isang young entrepreneur and inventor na bumuo ng isang kagamitan na may kakayahang lumikha ng kuryente mula lamang sa tinatawag na tidal current o yung mula sa pagtaas at pagbaba ng level ng tubig. Kasama natin ngayong araw ang isa ring second-year law student mula sa University of Santo Tomas. Let's welcome Patrick de Guzman. Patrick, welcome sa The Better News Special. Batiin mo naman ang ating mga manonood ngayong hapon. Hello everyone. Magandang araw. Ako si Patrick Roland de Guzman. Ako ang inventor ng Marisa Turbine at ang founder ng Salttrick. Ayan Patrick, pwede mo ba kaming kwentuhan dahil nabanggit mo na nga kung ano nga ba yung nabuo mong invention na kayang lumikha ng isang safe and reliable source of energy mula lamang sa tinatawag natin na pagtaas at pagbaba ng level na tubig o high tide and low tide. At ano nga ba yung tinatawag nating tidal current? Okay, so yung innovation namin dito sa aming startup, tinatawag namin itong Marisa Turbine. So kung familiar tayo sa wind turbine, para siyang electric fan na kapag may malakas na hangin, pag bumuga yung hangin, mapapaikot niya yung turbina ng wind turbine. Dito naman sa Marisa Turbine, babaliktarin mo lang yung wind turbine, ilalagay mo siya ngayon sa tubig, tapos kapag maging malakas yung daloy ng water, papaikutin niya yung turbina namin at yun yung magge-generate ng electricity. So Patrick, sinasabi mo na yung high tide and low tide, yun yung makakapag-create ng energy o yun yung magpapagana dito sa nagawa mong invention na Marisa Turbine. So paano ba talaga gamit tong tidal current na to sa bilang source of energy natin? Okay, so yung tidal current, ito yung fenomeno na tinatawag natin na pagtaas at pagbaba ng tubig natin. So high tide and low tide. Yes. So nangyayari ito kapag hinihila ng gravity ng moon yung tubig sa planet Earth. So as long as umiikot yung moon around sa Earth, so umaga hanggang gabi, doon natin makikita kung anong oras ba mataas yung tubig, kung anong oras siya bumababa din. And usually makikita natin to sa kalendaryo natin. Okay. And it's predictable. So doon pa lang, pwede na natin siyang i-place doon sa mga strategic place na pwede nang pinagdinadaluyan ng kuryente kapag high tide and low tide. Tama? Tama. So usually, itong mga places na tina-target ng aming startup, ito yung mga off-grid communities o yung mga communities na walang kuryente. For example, sa Mimaropa, highly reliant sila sa diesel power. And yung diesel, ini-import natin mula sa ibang bansa. Pero kung papansinin mo, yung lugar ng Mimaropa, marami silang rivers and canals. And patuloy na dumadaloy doon yung water. So why not we deploy our Marisa Turbine there to generate affordable electricity for them? Okay.
Pero Patrick, saan ba nagsimula yung idea mo sa pagbuo nito at ano yung naging inspirasyon mo? Maging yung pangalan na pinangalan mo sa invention mo na Marisa Turbine, saan ba ito nanggaling? Okay. So, kasi ako simula bata pa lang, curious talaga ako sa maraming bagay. And binakita ako sa isang dyaryo. So, mahilig kasi ako magbasa ng dyaryo eh. Nakita ko may problema daw tayo sa kuryente. And sinasabi doon sa report ng DOE, 70% daw ng kuryente ng Pilipinas mula sa dirty fossil fuels. So, meaning ng dirty, meron siyang carbon emissions. Yun yung nagpapainit sa mundo natin. So, it is from coal, natural gas, and diesel. We tend to import it. And naisip ko, anong solution ba meron tayo doon? Ang solution natin, meron tayong tinatawag na renewable energies. So meron tayong solar power, may wind power, geothermal, nuclear, hydropower, yung sa mga malalaking dams. And naisip ko, bakit meron nga tayong mga wind turbines? Meron para sa lakas ng hangin. Meron tayong solar panels para sa liwanag ng araw. Pero yung Pilipinas, papansinin mo, archipelago tayo. Ang dami nating sources and bodies of water. But walang masyadong nagde-develop ng hydrokinetic energy generator. So doon pumapasok ngayon yung innovation ng aming startup. So yun yung naging inspirasyon nyo mismong sa own resources ng Pilipinas. Doon nyo sinimulan yung idea nyo para buuin tong invention na to. Wow. Pero Patrick, paano naman yung naging development nyo ng team mo para mabuo itong turbine na to? Okay, so medyo mahirap tong part na to. Kasi sa simula, hindi naman ako engineer. Curious kid lang talaga ako. So nagsimula ako na magbabasa ako ng mga libro sa mga library. Meron din tayo digital, era ngayon. Meron tayong YouTube, meron tayong Google. So nagbabasa-basa rin ako and nanonood ako ng ibang mga videos kung paano yung technology behind this. Hanggang sa nilakasan ko yung loob ko, nag-reach out ako sa mga organizations tulad ng New Energy Nexus Philippines. And sila yung tumulong sa akin maging network sa mga engineers and mga organizations na makakatulong sa akin. So ngayon, meron na kaming 2 engineers, meron kaming partner na isang university na talagang nagpapalitan kami ng ideas and nagbabatuan kami ng mga designs namin kung paano namin mas magagawang better itong Marisa Turbine. Wow. So, pero Patrick, bukod sa pagiging inventor nga ng Marisa Turbine, napag-alaman nga namin na mayroon ka pa ring binuo na company, yung tinatawag na Saltric. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano mong sinimulan tong company mo na Saltric? Okay, so nung 2017, dito ko na-start maisip yung idea na bakit nga hindi tayo nag-generate ng ating kuryente mula sa salt water. Kasi meron akong palabas na napanood na nagko-conduct daw ng kuryente yung salt water. So naisip ko, ano kayang magandang pangalan ng kumpanya? So pinagsama ko, portmanteau, salt and electricity. So Saltric. So doon nagsimula yung idea. And doon nagsimula yung una naming innovation. Meron kaming patent pending na salt panel. Para siyang solar panel na yung solar panel, di ba, pag tinapat mo sa araw, nagge-generate siya ng kuryente. Yung salt panel namin, kapag nilubog mo sa maalat na tubig, nagge-generate siya ng maliit na voltage and amperage ng kuryente. So nakakatulong din, kaya mas magandang ilagay din to sa salt water din. Okay, so yung Saltric, halos kala ko nga din, kinuha mo sa pangalan mo na Patrick eh. Pero curious ako dito yung sa Marisa Turbine. Saan mo naman nakuha yung name na Marisa Turbine or yung Marisa? Okay, ikukwento ko muna kung paano nag-transition mula ron sa salt panel papunta ron sa turbine. Kasi since nagkaroon kami ng collaboration sa mga universities and engineers, so napagtanto namin na parang mahirap pa pala i-innovate itong salt panel namin na masyadong maliit pa yung kuryenteng napoproduce niya. So maraming test pa yung kailangan mong gawin and mas magastos. So dito mag-pivot kami dito sa isang technology na tinatawag nating turbine technology na ginagamit siya sa iba't ibang sources ng ating electricity. Pero ang innovation dito sa turbina na to is hindi mo na kailangan gumawa ng dam, maghahanap ka lang ng flowing water, doon mo siya ilalagay at pag umikot yung turbina na yon, magge-generate siya ng kuryente. So yung pangalan naman na Marisa Turbine, ang kwento niyan is medyo personal tong story sa akin kasi I lost my mom 2023 and naisip ko, since nag-pivot kami dito sa turbine na to, paano namin madi-differentiate tong turbine na to? So naisip ko sa branding na lang. And parang gusto kong maging tribute na rin sa nanay ko. So, na-curious ako, ano kaya meaning ng pangalan ni Mama? Ni Mama Maris. Sinearch ko sa Google, Marisa. Ano meaning ng Marisa?
lumabas, Marisa means Latin for of the sea. So, Wow. Marisa turbine, pag tinranslate mo siya, turbine of the sea. Kaya Marisa turbine. Ang galing, no? What a coincidence na naging connected pa pala yung name ng mama sa naging pangalan ngayon ng invention mo. And swak na swak naman siya talaga. Also, Patrick, ito maiba naman ako, no? Minsan na rin palang na-feature yung Saltric sa Vogue Man Philippines. Pwede mo naman kaming kwentuhan about doon. Okay, so yung Vogue Man Philippines, parang medyo nakakagulat yun eh. Kasi yun daw yung first issue ng Vogue Man sa Philippines last June 2024. So, doon kami na-feature, ang una nilang concept is mga innovators sa Philippines. And in-invite nila ako na i-present ko doon yung turbine, mag-take kami ng photoshoot and ikwento kung ano ba yung concept behind the turbine and yung advocacy namin. Pero yun nga, bukod dun sa Vogue Man Philippines, na-feature ka na rin sa isang entrepreneur series sa South Africa. Ano naman yung naging experience mo doon? Tsaka yung aral na nakuha mo? Okay. Sobrang surreal nung experience na yun kasi sobrang bilis lang din eh. Parang nag-aaral ako last week, tas biglang next week, lilipad na ako papuntang South Africa. And yung aral na napulot ko doon is, hindi lang dapat tayo sa school natututo eh. Dapat natututo rin tayo sa real world. So, puro kami student entrepreneurs doon from all over the world. Merong taga-Canada, taga-US, UK, Japan, Saudi, Kenya, South Africa. So parang pinagsama-sama kami lahat sa isang table, tapos nagpapalitan kami ng ideas and yung cultures namin. Nag-share kami ng iba't iba naming identities. And maganda siyang experience kasi lumalawak yung pananaw mo eh. Bilang isang entrepreneur, 'di ba, you think outside the box. And by networking with people from outside your country, 'di ba, natututo ka ng iba't ibang perspective. Pero kamusta naman yung naging experience nun? Meron bang something pa na naitulong yung series na yon personally sa'yo? Personally sa akin, ang naitulong niya is parang mas lalo akong maniwala dito sa produkto na to. Kasi syempre pag inventor ka, magsisimula ka mag-isa, sasabihan ka ng mga tao, "Uy, ang crazy-crazy mo naman." Na kasi ang concept sa atin pag pinalaki tayo ng magulang natin, mag-aral ka mabuti at kapag nakapag-aral ka ng mabuti, magkakaroon ka ng magandang trabaho. So itong entrepreneurship wala naman nagtuturo eh, parang sa bagong generation lang natin to ngayon na gusto na lang natin maging negosyante, ayaw na nating maging empleyado. Ang galing, no? Pero sa lahat ng to, Patrick, eto matanong ko lang. Sa lahat ng na-achieve mo so far sa pagiging entrepreneur inventor, siguro may nagtanong na rin ito sa'yo before, bakit nga ba ang kinuha mong kurso ay law instead na engineering? Okay. So, ang una kong naisip dito, nung bata ako, gusto ko talaga mag-mechanical engineering eh. Pero naisip ko rin na yung solution naman dito is gawa naman na. Na-solve na siya ng engineers, nandiyan na rin yung primary concepts kung paano tayo nag-generate ng kuryente, electromagnetism, yung mga hydrokinetic technologies. Naisip ko, ano ba yung naghihinder talaga? So, nakagawa ka ngayon ng innovation, yung part namin, nakagawa kami ng innovation dito sa Saltric. So, paano mo siya i-execute ngayon? Kasi lahat ng invention, yung innovation mo, masasayang lang yan kapag hindi mo na-execute. And ang nakikita ko dito, meron tayo laging political issues and meron tayong economic issues. And sa political issues and economic issues, laging nandito yung kamay ng batas natin. So kapag nag-aral ka ng batas, marirealize mo kung ano ba yung spirit of the law. And kung paano mo siya i-apply doon sa innovation mo. So dito sa Philippines, naisip ko, service source tayo eh. So BPO, OFWs, marami ang Pilipinas. Pero ang tingin kong kulang sa atin, wala tayong culture ng science and technology. So nakita mo yung ibang developing nations like South Korea, yung China developing din naman siya. Meron silang culture na science and technology, innovation, sinasaksak nila sa curriculum nila. And naisip ko, kapag naging lawyer ako, bakit hindi ako dun sa field na yon? Doon ko ilagay yung nalaman ko sa batas, doon natin i-implement, bumuo tayo ng science and technology culture dito. Para hindi lang yung Marisa Turbine yung umunlad din yung kultura natin ng ibang innovators and ibang inventors dito sa Philippines. Na makasabay din tayo tulad ng sa ibang mga bansa. Kasi tingin ko may pag-asa talaga eh. Nandiyan naman yung talino ng tao eh. Kulang lang talaga tayo sa kultura na magne-nourish ng science and technology.
Yes. Maraming salamat, Patrick, sa makabuluhan mong pagbabahagi sa amin kung ano nga ba yung naging inspirasyon mo sa paglikha ng Marisa Turbine at kung ano-anong maitutulong nito sa kapwa natin Pilipino at sa bansa. Mamaya, atin namang mas kikilalanin ng Saltric at ang imbensyon ni Patrick na Marisa Turbine kung paano nga ba ito gumagana at nakalilikha ng kuryente sa pagbabalik yan ng The Better News Special. At muling nagbabalik ang The Better News Special. Kanina, napakinggan namin ang iyong kwento bilang isang bata noon na nangarap at ngayon, unti-unti mo na itong tinutupad sa pamamagitan din siyempre ng iyong pagpupursigi. At ito nga, Patrick, nabuo mo ang Marisa Turbine na isa sa makatutulong sa bansa na magkaroon ng isang malinis na pinagkukuhanan ng kuryente. Ngayon, Patrick, pwede mo bang ipakita sa amin kung paano nga ba gumagana itong si Marisa Turbine at nakakapag-produce ng isang safe and reliable source of energy? Okay, so bago natin i-demonstrate itong Marisa Turbine, ang tawag ko dito Marisa Turbine version 2. So after nung salt panel, ito, then meron kami ngayong version 3, meron din kaming version 4. So itong version 2, makikita natin meron tayong straight blades. So usually makikita natin yung wind turbines horizontal, parang electric fan. So ito, para mas masalo niya better yung flow ng water, ginawa ko siyang vertical. And para mas madaling i-maintain yung generator natin. Tapos meron tayong connector arm, meron tayong center shaft na nakakonect sa ating generator. Okay. So ngayon, pag piniikot natin siya, pag halimbawa isipin natin may nagfo-flow na water, iikot siya ngayon. So sa pag-ikot niya, nagge-generate siya ng kuryente dito sa ating generator. Tapos may wire tayo na mahaba mula sa tubig papunta dito sa ating battery na dito niya ini-store yung kuryente. Tapos sa gabi, sasabihin natin, let there be light. And there is light. Pero Patrick, etong si Marisa Turbine, sa tingin mo, saan siya pwedeng unang magamit? Dahil alam naman natin na minsan, tulad nga sa windmill or sa solar energy, pag makulimlim, so wala tayong pwedeng source of sunlight. Pero ito, kapag sa tingin mo low tide or high tide, kapag walang flow of water, ano pa rin siya napapagana? Okay, low tide or high tide, gumagana siya as long as nagpo-flow yung tubig. Hindi siya pwede sa mga lake kasi sa lake, hindi umuusad yung tubig. Stagnant lang siya. Pero sa mga rivers, sa irrigation canals, especially sa irrigation canals wherein yung mga tubig sa dams, bumababa siya sa irrigation canals, patubig sa mga farmers. So yung farmers natin, kailangan din nila ng water pumps. And yung pag-ikot ng water, pag piniikot niya yung turbine natin, yung mga water pumps, pwede nating gamitin itong turbine natin na source ng power nila. Also, may partnership kami with SM Foundation and Global Peace Foundation na gusto naming i-power yung mga schools sa off-grid communities using our Marisa Turbine. So, una kami magpo-provide muna ng ilaw na parang dinemonstrate natin. So, doon kami magsisimula. And tingnan natin kung hanggang saan yung marating na tong turbine na to. Sa tingin mo, Patrick, yung company ngayon or yung nararating ngayon ng Marisa Turbine, sa tingin mo, kaya niya nang bigyang ilaw, bigyan ng liwanag ang isang community na talagang walang kuryente? Kaya niya. So, ang mga nagiging hindrance lang natin ngayon is yung regulations. Kasi kailangan mo ng maraming permits. Kailangan mo ng permits sa National Water Resources Board sa paggamit ng local waters natin. Yes. Kailangan mo ng permit sa LGU and kailangan mo rin ng permit sa DENR and sa DOE. So, etong sa turbine natin, sa current turbine natin, marami kami nakitang mga pagkakamali na ginawa namin dito. So, kaya kami gumawa ng version 3. Yung version 3, tinesting namin sa May Kawayan River, marami rin kami uling nakitang pagkakamali and medyo mahal siya. So ngayon, yung version 4 namin, gumamit kami ng technology na tinatawag nating 3D printing, wherein gumagamit kami ng mga plastic materials. Ang goal namin, yung mga plastic bottles na lumulutang-lutang lang, kaysa maging kalat siya, bakit hindi natin siya i-transform into filament tapos mag-print tayo ng turbine blades? So far, yun yung ginagawa mo ngayong development or innovation para mas maging mura, mas maging reliable at sustainable itong pagbibigay ng kuryente ng Marisa Turbine. Pero Patrick, sa tingin mo ba ngayon, gaano yung halaga o yung cost ng isang Marisa Turbine as of now? So yung cost namin sa development namin, umabot kami ng 300,000. Pero yung next turbine namin, ang cost niya is nasa 100,000 na lang.
So kung i-compare mo siya sa cost ng solar panel natin ngayon, ang solar panel natin nagko-cost ng 30,000 pesos. Kung lalagyan mo siya ng 5 kilowatt-hour battery, magko-cost siya ng about 80 to 100,000. So, halos competitive din. Halos equal lang din sa 100,000 ng Marisa Turbine version 4. And sa tingin namin, magiging competitive siya kasi mas nagpo-produce ng kuryente ang pagdaloy ng tubig. And sa gabi, wala naman tayong liwanag na kaya mag-produce ng solar power. And meron kaming partnership ngayon sa isang real estate developer sa Batangas na ang goal namin is mapailaw yung street lamps nila using the water flow from the beachfront ng kanilang development. So sila yung pwedeng possible nyo na maging first client talaga. Sila yung prospect client nyo as of now. Sana matuloy, no? Makita natin kung gaano ba talaga yung tulong na mabibigay ni Marisa Turbine. Pero sa tingin mo, Patrick, paglipas ng panahon, sa tingin mo magmumura pa as of kapag meron pa ring development? Kasi ang solar panel, nag-cost yan about 500,000 per kilowatt dati. Pero ngayon nakikita mo, 30,000 na lang. So ilang years yun? 20 years. Eto, tingnan natin, bigyan natin ng 5 years. Baka mapamura natin 50,000, 30,000, hopefully 20,000. So nakita natin na sa ating mga viewers, sana na-inspire kayo. Nakita natin ngayon kung paano nga ba ang malaking maitutulong ng isang invention na ito ni Patrick sa pag-unlad, lalo na sa sektor ng energy dito sa Pilipinas. Patrick, kanina nga naipakita mo na sa amin kung paano nga ba talaga gumagana itong si Marisa Turbine at nakaka-create ng energy. Pero ngayon naman, Patrick, tanungin kita kung saan mo ba sa tingin ito maaaring mailagay o maaaring magamit ng mga tao itong si Marisa Turbine? Okay, so ang target market namin dito, unang-una is Mimaropa, yung off-grid communities. So ang Mimaropa, especially Mindoro, Palawan, madalas silang mawalan ng kuryente dahil lang source nila ng kuryente ay diesel power plants. So yung diesel, ini-import natin siya mula sa ibang bansa and medyo magastos din kasi nagmamahal din ang market value ng diesel. Minsan bumababa. Depende sa world market. So kung maglalagay ka dito ng turbine sa Mimaropa, ang magiging expense na lang nila is yung price ng ating turbine, yung price ng ating generator, compared doon sa diesel power plant na gagastos ka na ng diesel engine, gagastos ka ng diesel generator, bibili ka pa ng diesel, nai-import mo, and magpapatong-patong na ngayon yung gastos. So, bukod sa Mimaropa, so sinasabi na pwedeng ilagay ito sa mga talagang medyo strategic place na may bodies of water na hindi nila masyadong na-maximize. Okay, pero Patrick, ito medyo personal na rin, no? Tingin mo ba ngayon, as of now, gaano nakalayo yung nararating ng Marisa Turbine sa kasalukuyan, and sa tingin mo ba in the future makikita to ng government natin at magagamit to, especially nga sa mga disadvantaged and liblib na lugar? Okay, in 5 years tingin ko, hindi na malabo na makapag-deploy na talaga kami. Kasi this year, marami kaming pinaplanong deployments, marami kaming nasa pipeline namin ng designs and plans and developments. And nandiyan na rin naman yung funding from the Department of Science and Technology. Pero kung babalikan natin yung tanong mo na, sa tingin ko ba gano'n nakalayo yung nararating nito? Personally, sa tingin ko, sobrang layo na rin eh. Kasi from 2017, ngayon 2025, so sabihin natin 7 years na, nagsimula lang ako sa drawing, sa idea na mag-isa lang ako. Curious lang ako dahil nakabasa ako sa isang newspaper ng problema natin sa source natin ng kuryente. Tapos ngayon, ang dami ko ng partners, ang dami na ring naging sponsor nitong Saltric. And meron na rin tayong engineer. Tapos ngayon, incubated kami ni Ateneo de Manila University. So, and si De La Salle University, in-incubate din kami dati. And marami na ring exposure and marami na rin kaming nabuong connection sa aming potential partners na mga renewable energy developers dito sa Philippines. And also sa Singapore, Temasek Foundation, lumalapit na rin sa amin. So sa tingin mo, 5 years from now, talagang makakatulong na to sa mga Pilipino, especially na mapamura yung source of mapamura yung bills natin sa kuryente at lalo na yung magkaroon tayo ng isang safe at malinis na source of energy. Wow. Pero Patrick, ito magandang tanong din to kasi bukod sa Marisa Turbine, mayroon ka pa bang mga ibang ideas o baka susunod na invention na sa tingin mo mas magiging malaking tulong rin sa bansa using our own resources, especially yung
bodies of water natin sa bansa? Okay. So, isa sa vision ni Saltrik and pinaglalaban namin na gusto namin yung Pilipinas makilala rin sa isang specific technology. So, yung Philippines, gusto ko, ito yung maging home ng renewable energy in terms of blue energy or yung energy na kinukuha natin mula sa tubig. So, magsisimula tayo sa hydrokinetic power, yung mga maliliit na turbines na pwede nating ilagay sa rivers, sa canals, irrigation canals, yung mga patubig. And hindi lang naman sa Pilipinas meron nun eh. Sa buong mundo, merong flowing water. So, dito lang natin siya bubuuin yung idea and i-export natin sa buong mundo. Tapos, second to that, developing na rin tayo ng alternative natin sa fossil fuel. So, usually, ang mga malalaking trains, planes, and also buses, gumagamit sila ng fossil fuel, gasoline or diesel. And na-discover ngayon na yung hydrogen meron siyang potential. Na maging source of fuel. Maging source of fuel. Yeah, alternative to fossil fuels. And yung hydrogen, pwede mo siyang i-produce using electrolysis. So yung electrolysis, ito yung pinaghihiwalay. Pag nilagyan mo ng kuryente yung tubig, pinaghihiwalay niyo yung hydrogen and yung oxygen. So yung oxygen, papakawalan mo na lang para dumami yung oxygen. Then yung hydrogen, yun yung i-store mo ngayon sa hydrogen tank para gamitin mo sa iba't ibang industries. So tingin mo, Patrick, pag nangyari itong mga ito, ano yung magiging impact nito sa bansa? Especially sa mga kababayan natin ngayon. Tingin ko talaga sa Pilipinas, isa sa nagpapaalis sa mga investor dito is sobrang mahal ng kuryente. Pangalawa, kailangan natin ng mas maraming industries dito sa Philippines para hindi na kailangan umalis ng mga OFWs natin. And magkaroon tayo ng innovation dito sa bansa natin. So yung una, ang solusyon natin is magtayo tayo ng maraming iba't ibang industries, pamurahin natin yung kuryente sa pag-source ng kuryente natin mula sa tubig dagat, sa flowing water sa rivers and canals natin. And yung pangalawa naman is gumawa tayo ng iba't ibang technology na connected do sa renewable energy. Pwede tayong bumuo ng hydrogen production, pwede tayong bumuo ng desalination plant na pinapower din ng ating Saltrik Marisa turbine. Maraming salamat, Patrick, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong mga personal na solusyon kung paano nga ba natin masusolusyonan yung mga suliranin na kinakaharap natin ngayon sa bansa. And of course, yung mga solutions naman na yun, nakikita natin na meron naman talaga tayo dito sa bansa. Kailangan lang natin siyang gamitan, i-maximize, pag-aralan, at mas paigtingin pa para sa kapakanan din naman ng Pilipinas. Patrick, bago tayo magtapos, baka meron kang mensahe sa ating mga manonood, even sa mga nais mo mismo na pasalamatan na nakasama mo on your journey bilang isang young entrepreneur and inventor. Okay, so gusto kong pasalamatan yung mga taong naniwala talaga sa akin. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa nanay ko kahit na hindi na siya present ngayon physically. Thank you, Mama, for inspiring me. To my dad, to my sisters, to my girlfriend Juliana, to my family, to my friends, and yung mga universities na naniwala sa akin, Ateneo de Manila University, De La Salle University, New Energy Nexus Philippines na nag-incubate kay Saltrik, and also Department of Science and Technology na patuloy na nagfo-fund dito sa ating endeavor sa Marisa Turbine. Thank you so much, Patrick, sa pagpapaunlak sa aming programa at syempre sa makabuluhan mong pagbabahagi sa amin ng iyong imbensyon kung paano ba ito lubos na makatutulong bilang isang source ng malinis na kuryente sa Pilipinas, ang Marisa Turbine. At syempre, sa ating viewers, sana'y marami kayong natutunan at na-inspire sa kwentong ibinahagi sa atin ngayon ni Patrick. Hanggang sa susunod na episode ng mga kwentong maghahatid ng good vibes para sa inyo. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin!
ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.